Narinig mo na ba ang salitang kaligtasan? At bakit si Jesucristo ang ating kaligtasan na sinasabi ng Biblia? Itong paparating na Kapaskuhan, ipagdiriwang natin ang kapanganakan ni Jesucristo. Ano ang kahalagahan ng kapanganakan ni Jesucristo sa ating buhay upang magkaroon tayo ng kaligtasan? May tatlong mahalagang pangyayari sa buhay ni Kristo, ni Jesucristo. Una, ang kapanganakan. Pangalawa, pagbabautismo. Pangatlo, ang muli niyang pag-abuhay. Basahin natin ang kapanganakan ni Jesus. Mateo 1, verse 18 to 23. Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Habang pinag-iisipan ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, na mula sa angka ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Pangalawa, pagbabautismo. Mateo 3, verse 13 to 17. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea. Pinuntahan si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan na bautismo si Jesus at sinabi, "Bakit magpabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo." Pero sumagot si Jesus, "Hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya pumayag si Juan. Nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya tulad ng isang kalapati at may boses na rinig mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugdan." At ang pangatlo, Mateo 28, verse 1 to 6, muling pagkaabuhay ni Jesus. Madaling araw ng linggo nang makalipas ang araw ng pamamahinga, pumunta sa libingan si Maria na taga Magdala kasama ang isa pang Maria upang tignan ito. Biglang lumindol ng malakas at isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at iginulong ang bato na nakatakip sa libingan at inutwan ito. Nakakasilaw na parang kidlat ang kanyang anyo at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga sundalong nagbabantay sa libingan at hinimatay. Sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito dahil nabuhay siyang muli tulad ng sinabi niya sa inyo. Halika kayo. Tignan ninyo ang pinaglalagyan ng kanyang bangkay." Ito ang tatlong mahalagang pangyayari sa buhay ni Kristo. Ngayon, sisimplihan lang natin yung paliwanag. Kung mababasa natin ang Biblia, sinasabi ng Biblia na ang buhay ni Jesucristo ay aplikasyon sa ating lahat, sa ating buhay upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Kung babasahin natin ang Mateo 1, 18 to 23, nagbuntis ang kanyang ina si Maria sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nangangahulugan na ang banal na espiritu ay nagkatawan tao sa pamamagitan ni Jesus. At ang dahilan ng kanyang kapanganakan ay upang iligtas ang kanyang bayan, which is tayo rin yung binabanggit na yon, upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Nangyari ito ang kapanganakan niya upang matupad ang sinabi ng propeta. Sino ang propetang binanggit ng Biblia sa kapanganakan ni Jesus? Basahin natin ang Isaiah 7 verse 14. Ito ang sinasabi.
Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang nagbigay sa inyo ng palatandaan, magbubuntis ang isang berhen at manganganak ng isang lalaki, isang sanggol lalaki, at tatawagin niyang bata na Emmanuel. Ito yung verse na sinabi ng Panginoon na mababasa natin sa Mateo 1:23. Magbubuntis ang isang berhen at manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel, at ang ibig sabihin, kasama natin ng Diyos. Itong salitang Emmanuel na kasama natin ng Diyos, ano ang kahalagahan nito sa ating buhay? Upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sinasabi ng Biblia na kung tayo ay sasampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo, ipagkakaloob niya sa atin ang kanyang pangako na banal na Espiritu. Matatanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya na may pagsisisi. Kasi hindi natin matatanggap ang kalooban ng Diyos kung wala tayong pagsisisi. Kung mapapansin ninyo yung Mateo 3:11, binabautismuhan niyo kayo sa tubig bilang tanda ng iyong pagsisisi, ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin, hindi ako karapat-dapat maging alipin niya, babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu at sa apoy. Ibig sabihin po, kung tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan, ang tanda ng ating pagsisisi ay ang pagbabautismo sa tubig. Dahil sa seremonya ng pagbabautismo, tayo po ay ilulubog sa tubig at pagkaahon natin, tayo po ay ipapanganak sa bago nating pagkatao sa spiritual na pamumuhay. Kasunod po nun, ang ating kung tayo po ay sasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngayon, kung nasa atin ang banal na Espiritu na tinanggap natin sa pananampalataya, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin natin ang Efeso 4:30. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ng banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo ay sa Diyos at siya ang katiyakan ng inyong kaligtasan pagdating ng araw. So, ibig sabihin po, yung ating pananampalataya sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesus, na sa atin ang banal na Espiritu niya, at ang banal na Espiritu daw ang tanda na tayo ay nasa Diyos, at ang katiyakan ng ating kaligtasan pagdating ng araw. Meaning na ang salitang Emmanuel, na kasama natin ng Diyos, kung babasahin natin ang Efeso 4:30, ito yung nagbibigay ng katuparan doon sa salitang Emmanuel na kasama natin ng Diyos. Na kung tayo po ay mamamatay ng may pananampalataya, tandaan po ninyo, ang kamatayan ay hindi ang wakas, kundi ito ang simula. Kung tayo ay sumampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at nagsisisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, pinagkaloob niya sa atin ng Banal Espiritu nang siya ay muling nabuhay. Ngayon, kung tayo ay mamatay, muli tayong bubuhayin at ipanganganak tayo muli sa Banal na Espiritu. Kaya yung salitang Emmanuel na kasama natin ng Diyos, ang katuparan nito ay hindi lang sa buhay na ganap, kundi hanggang sa kabilang buhay. Kumbaga, na isa kapangyarihan sa buhay natin kung tayo ay sasampalataya. Ngayon, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa
muling kapanganakan. Basahin natin ang John 3, verse 3 to 5. Ito ang sinasabi ng Biblia. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi pinanganak muli." Nagtanong si Nicodemus, paanong may papanganak muli ang isang taong matanda na hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli? Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng banal na Espiritu." Nabanggit na hindi ipapanganak, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak muli sa pamamagitan ng tubig at ng banal na Espiritu. Dahil kung tayo po ay sumasampalataya sa Panginoon, kailangan po natin ng pagsisisi. At ang tanda ng ating pagsisisi ay ang pagbabautismo sa tubig. Dahil ang pagbabautismo sa tubig, ang seremonya nito ay kung tayo ay umaw sa tubig, tayo ay pinanganak muli sa bago nating pagkatao at pamumuhay sa banal na Espiritu, sa spiritual na pamumuhay. Ngayon, kung tayo naman ay mamamatay, na sumampalataya tayo sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa atin ang banal na Espiritu niya, tayo po ay bubuhayin muli at ipanganganak tayo muli sa banal na Espiritu. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng Biblia patungkol sa katuparan ng sinasabi natin? Basahin po natin ang Hebreo 11, Hebreo 11:1. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin, at ito ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ibig sabihin po, na kung tayo ay sumasampalataya, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang lahat ng ating mga nabasa o nagbigay sa atin ng katotohanan, kung tayo ay nananampalataya, ito ay mangyayari. Kung sumasampalataya tayo na mangyayari iyon. At ano ba ang layunin at kalooban ng Panginoon sa atin? At ano rin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa layunin na yun? Kung babasahin natin ang John 20:30, kung ano ang ibig sabihin o anong layunin ng Biblia. Ang layunin ng aklat na ito, marami pang himalang ginawa si Jesus na hindi na nasaksiyan ng mga tagasunod niya na hindi naisulat sa aklat na ito. Pero ang nasa aklat na ito ay sinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo at anak ng Diyos, at kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So yun pala ang layunin ng aklat na ito, na malaman natin ang katotohanan at sumampalataya tayo kay Jesucristo upang matanggap natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang salitang kaligtasan, kung mapapansin nyo, si Jesus ay may karugtong na Kristo. Ang Kristo po kasi sa ibang salin ng salita ay Messiah. Ang ibig sabihin, kaligtasan. Kaya, ang pamagat po ng ating video na to ay, bakit si Jesucristo ang ating kaligtasan? Ngayon, sa mga binanggit ko na Bible verse, na kahit basahin nyo po, yun po yung nagpapatunay ng ating kaligtasan, na kung malalaman natin ang katotohanan, ang layunin talaga ng Biblia ay upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan, dahil hindi naman po lahat sa atin ay kumbaga wala po tayong exemption dito. Lahat po tayo mayroong hangganan, mayroon tayong kamatayan na haharapin. Sinasabi ng Biblia na huwag tayong mamatay nang hindi tayo sumasampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo, dahil ang kaligtasan natin ay sa pananampalataya natin na kung tayo ay naniniwala
na si Jesus ay anak ng Diyos at may kapangyarihan siya na iligtas tayo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu nang siya ay muling nabuhay. Yun po, sana po kung napanood nyo yung video ito, nagkaroon po kayo ng kaliwanagan at nalaman nyo po yung katotohanan. Hindi po aksidente na napanood nyo yung video na to. Kumbaga, ito ay kalooban sa inyo ng Diyos. Huwag po nating hayaan na mamatay tayo ng walang pananampalataya kay Jesucristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ipagdiwang po natin ang Kapaskuhan, kung ano ang kahalagahan nito sa ating buhay at ano ang kaligtasan. Sumayin niyo po ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Magandang araw po. Hanggang sa muli.